Maganda siguro si Angela De Los Santos. Gusto niyo makita niyo kung anong itsura ni Angela De Los Santos? Yes! 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 Ito na. Nasaan na? Ngayon na po. Teka lang, huwag mo excited. Hindi masyado excited. Okay, ito na. Oh, ito na. Wow! Whoop! Oh my God! Wow! Yung background picture niya dun, yung batang babae na naka-face mask. Ayan. Wow! Ayan, kita nyo na. Ito pa. What? Ayan siya, guys. Whoop. Wala siya na pala yun. Oh my God, sa. Lalong maka-curious yan si Nice Pearl. May nangyayari na. O, at least nakita nyo na, di ba? O, okay, so yan yung itsura niya, no? Pero, makikita nyo yung full na itsura niya pag nag-video greeting. Kaya sabi ko, pag nag-video greeting ka, sabi ko kay Angela, pag nag-video greeting ka kay Trending Central, dapat video. As in, walang sensor, walang square. O kaya kung gusto mo kaya talaga nahihiya ka, sabi ko sa kanya, nahihiya ka, hindi tawag dito. Kung nahihiya ka, talaga, edi gayahin mo si manager doon sa Itbulaga, yung square ang itsura. Yun din kaya si Nice Pearl. Yan. Mukha siyang artistahin. Bola lang yan. Alas siya na pala yun, okay. Dapat makita din to ni Nurse Pearl. Yung background picture po niya doon, yung yung batang babae na naka-face mask at damit na kulay itim. Sabi daw yun naka-itim. O, siya na ngayon, men. O yan, yung shoutout muna sa dun sa customer natin, shoutout kay Richard na nag-order sa atin ng Santay Barley kamakailan lang. So, yan, naka-receive niya yung package na yan within just 3 days, no? 3 days lang, na-receive na niya yung kanyang Santay Barley, 10 sachets, 3 grams. No? At ngayon ginagamit niya ngayon sa office, sabi niya mas masarap daw pag hinahalo sa kape. Sa mga gusto pang mag-avail ng Santay Barley, meron tayong special promo which is yung 2 packs at saka yung bumili ka ng 2 boxes na Santay Barley, meron kang libreng item, either tumbler or stirrer, no? So available pa yun hanggang ngayon at yan ay actually ginagamit din ni Bossing Vic Soto, ina-endorse yan ni Bossing Vic Soto at syempre ni Vice Ganda. Okay? So, sa mga interested na umorder ng Santay Barley, feel free to message me. PM nyo lang ako dito sa page ng Element Entertainment at pag umorder kayo sa page, then meron kayong makakabil kayo ng promo natin. Okay? No? So, pakita natin yan. Okay. So, ito na. So, ito yung PMPC Star Awards. Ito yung pinakamalaking award na natatanggap ng isang programa or ng isang network. Ibig sabihin, maganda yung palabas, recommendable sa lahat ng mga nanonood at ng mga tagapanood. Okay, so pag-usapan natin yung mga initial list na yan, no? Pero bagong lahat, i-inform ko rin sa inyo na merong isang Dabarkads dyan na magpe-perform, no? Dyan sa PMPC Star Awards. Siyempre, hindi mawawala dyan ng mga Dabarkads, no? So, labas natin yung mga official list ng mga winners na PMPC Star Awards. So, ito sila. So, ayon sa Facebook, ito ay galing sa Facebook page ng PMPC Star Awards. So, makikita nyo dyan yung mga winners. So, pisa natin sa Best Single Performance by an Actor. Nako, ito paborito ng lahat to. Si Paulo Contis. For Magpakilanman, sabi niya, sa Magpakilanman. No? Pero syempre meron din tayo, no? Best Primetime TV Series, Batang Quiapo. So, Abot Kami na Pangarap, Best Daytime Drama. Best miniseries, Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis, sabi ni Bong Revilla, ni Senator Bong Revilla. Best Comedy Show, Pipito Manaloto. Maganda yan, si Bitoy ang bida dyan. So, ito matindi. Best Comedy Actor. Meron tayo, si Roderick Paulate para sa The First Family. Meron din dyan, hindi papahuli dyan ng Net25. So, meron din Best Comedy Actress, Maricel Soriano for 3-in-1 sa Net25.
Best News Program, meron tayo kapatid. Meron tayong Best News Program, ang agenda ni Ma'am Corina Sanchez. Sa Billionaire News Channel yan. Best Male Newscaster, no, Liti Castro for TV Patrol, syempre. ABS-CBN. Syempre, Best Female Newscaster, Corina Sanchez for Billionaire News Channel sa agenda. Eto, matindi. Best Game Show Host, or Best Game Show, Will to Win. Will to Win sa TV5. Yan. Best Game Show, Will to Win. Congratulations. Best Game Show Host, Ding Dong Dantes para sa Family Feud. Siyempre, wala naman siyang malakas na kalaban. Wala naman siyang kalaban dyan. Wala si Kuya Will, so si Ding Dong Dantes ang automatic na winner dyan. Siyempre, meron tayo kapatid. Best Child Performer, si Zion Cruz, si Nino, Himala ni Nino, TV5. Congratulations. Best New Female Personality, ayan si Piang. Nanalo siya para sa PBB Gen 11. Nung sa TV5 pa pinapalabas, no? Yan ay initial list pa lang ng mga nanalo. Pero hindi pa diyan kasali yung best station, no? Pero may nakita na ako best variety show. Best variety show, syempre Showtime, no? Dahil wala naman silang matinding kalaban diyan, no? So, best reality show host, Bianca Gonzalez, Roby Domingo, Kim Chu, Mele Cantiveros, Inchong D, Alexa Ilacad for Binoy Big Brother Gen 11. Best Magazine Show Host, Mark Logan for Top 5 Mga Kwento ni Mark Logan. Congratulations. Best Documentary, wait lang yan. Siyempre, nandyan yung Eyewitness. Siyempre, magaling yan, Eyewitness. Wala tayong question dyan. Eyewitness, talagang magaling gumawa ng documentary yan. Public Service Program, wish ko lang, GMA7. Best Public Service Program Host, sa Hiling Galing. So, akalain mo, nagkaroon pa ng award tong All TV, no? Best Oriented Talk Show Host, si Mr. Pu for Marites University. Yung Billionaire News Channel is sa ano din po yan, sa Media Quest din yan. Under din ng Media Quest yan. Best Musical Variety Show. Ito magugulat kayo, no? Hindi ASAP or All Out Sundays ang nanalo, kundi Letters and Music ng Net25. So congratulations. Congratulations sa Net25. Sa Letters and Music. Tagal na rin to, Letters and Music, yung yung pinapalabas sila pagtanghali hanggang hapon. Letters and Music. May mga special awards din dyan na nakuha yung iba. So, Ading Fernando Lifetime Achievement Award, in-award kay Janice de Belen, kay Excellence in Broadcasting Award, Lifetime Achievement Award, kay Sir Julius Babaw, congratulations. Herman Moreno, Power Tandem Award, dalawa pong nanalo dyan, si Kim Cho at saka si Pau Abilino for Lin Lang, congratulations. Shoutout sa mga Kim Pau fans dyan, congratulations. Okay? Siyempre, meron din dyan Barbie Cortez at saka si David Ligaw para sa Pulang Araw. Congratulations. At Hall of Fame for Best Documentary Program Eyewitness. At syempre si Miss Gloria Romero for Posthumous Award as one of the icons of Philippine Television. Yan, so yan pa lang ay initial list pa lang ng mga winners sa PMPC Star Awards. Marami nagtataka bakit wala ang Bulaga diyan sa Best Variety Show. Parang ba't daw ko nasabi na hindi pa sila kasali. Pero bago ko sagutin yan, ipakita ko muna sa inyo to. Yung sa post din ni PMPC na magkakaroon ng performance ang Itbulaga Singing Queens. Wow! So magpe-perform sila dyan sa PMPC Star Awards sa April. So abangan nyo yan. Bakit nga daw wala ang Itbulaga? May nagtatanong kasi sa akin, may yung mga nag-comment or nagsumagot sa comment ko, bakit daw wala ang Itbulaga sa PMPC Star Awards sa Best Variety Show category. Ganito po yung sagot dyan, no? So, yung Itbulaga kasi, na sila, Hall of Fame Award na po yung kanilang nare-receive. So, nagsimula silang maging Hall of Fame, pumasok sa Hall of Fame noong 2009. No? So, makikita niyo yan sa article ng PEP na yun nga, nag-start sila maging kabilang sa Hall of Fame noong 2009. No? Ito yung sabi o pagkakaluklok sa taong ito. So, yun yan, so 2009, yung 23rd year ng Star Awards. No? Yan yung time na kalaban pa nila yung Wawawi. Yan. So ibig sabihin pag sinabi mong Star Award, pag sinabi mong Hall of Fame Award ka na, hindi ka na pwedeng i-nominate as Best Variety Show or Best Noontime Show kasi mas mataas na yung level mo. No? At saka marami ka ng awards na natanggap. Marami ka na kasing natanggap na awards. So pag ganoon, napatunayan mo na ikaw, yung programa mo is the best. Talagang marami na napatunayan yung show mo, institution na siya. No? So, wag niyo kayo, yung mga nag-expect diyan, mga dabarkads natin na bakit wala yung Itbulaga, bakit hindi kasali, bakit Showtime nanalo. Yan yung sagot. Yan yung sagot sa mga tanong niyo. Wala pang ina-announce na winner kung ano ang best station, best TV station. Wala pa, hindi pa ina-announce din kung
kung sino ang nanalong best variety show host or best male host, no? Male TV host. So sa best male TV host kasali diyan si Bossing Vic Soto. So marami siyang kalaban diyan, no? Marami siyang kompetensya diyan, marami siyang kalaban sa award. Since nominated pa lang naman siya, ito pakita ko sa inyo, no? Best male show host. So kasali si Tali, nominated pala si Tali dito, anak ni Bossing, as best new female TV personality. Ito yung para dun sa program nila na Love Bossling and Tali. Okay, so best male TV host, hinahanap ang kalaban ni Bossing dyan, si Robby Domingo, si Vice Ganda, si Martin Rivera, Gary V, at saka si Darren Espanto. Pero syempre gusto natin mga dabarkas manalo si Bossing, di ba? Tama? No, diba? Syempre gusto natin manalo si Bossing. Wala nang papantay pa kay Bossing. Wala nang tatalo pa kay Bossing. Ayun, so ang tanong ng marami, nasaan si Atasha? So nagtataka yung mga fans ni Atasha, bakit nawawala siya, bakit matagal na siyang wala sa Itbulaga, hindi siya nagpapakita. So nagtataka sila sa pagkawala ni Atasha mula sa Itbulaga. So sunod-sunod na araw na kasi hindi napapanood si Tash sa Itbulaga dahilan para magtanong yung mga netizens at fans ng programa kung bakit tila missing in action ang isa sa mga bagong paboritong host ng show. No? Sabi dito, tahimik daw yung kampo ni Tash. Wala pa raw nilalabas na official na statement or statement o pahayag mula sa TVJ Productions o mula mismo kay Tash kung anong dahilan ng kanyang absence. Ilan sa mga followers ng show ay napansin na simula pa nung nakarang linggo ay hindi na siya lumampas sa TV5 Media Center, no? Sa studio ng Itbulaga, no? Sa TV5 Media Center. Kasama ang ibang host. So, trending ngayon, tuloy ngayon sa social media hashtag nasaan si Atasha. Di ba? Ayun, nasaan daw si Atasha? Marami po kasing product. Ay sabi, marami daw kasing project si Atasha, ganun lang yun. Yun nga yung tingin ko nga parang dahil nga bumaha na yung projects ni Tash, 'di ba? Meron siyang mga commercial endorsements, meron siyang single launch, 'di ba? Meron pa siyang mga iba pang endorsements na hindi pang TV, pang print ad. So ano talaga, ibig sabihin wala in demand ka lang siguro pag in demand yung isang personality, in demand ka sa mga kumpanya, in demand ka mag-endorse ng mga product nila kasi alam nilang may appeal ka sa mga tao. May appeal ka sa masa. So sabi dito basahin ko yung mga ilang reactions ng netizens kasi sabi dito yun, nagte-trending na ngayon yung hashtag nasaan si Atasha. No? Dabarkads fan na ang username. Sana okay lang si Atasha, iba talaga presence niya sa Itbulaga, miss na namin siya. Bakit hindi nagpapaliwanag ang Itbulaga? Atasha brings fresh energy sa show, kaya damang-dama ang absence niya. Diba? Ayun, yun sabi dito ni Showbiz Watcher. Kaya yun ang dahilan kung bakit nawala ang The First Family na pinalitan na ng Pinoy Explorer throwback episode. Wala na ba ng The First Family? Kaya pala parang nakita ko may Pinoy Explorer ulit sa TV5. Pre, kulang kulitan sa Itbulaga ngayon. Bagamat patuloy pa rin ang kasiyahan sa show at nandiyan naman si Arboni na pansamantalang pumalit sa kanya at bilang guest host, may makakapansin sa kulang na vibes ng ilang segment, lalo na sa mga portions kung saan active si Atasha kagaya ng Gimme 5, no? Kung saan doon siya na introduce sa Gimme 5 na anak daw or apo daw ni Lola Belen. Yun yung pagkaka-introduce sa kanya noon eh. Come back soon. Yung sabi dito, no? Ang kanyang sweet personality, natural na hosting style at youthful presence ay mabilis nang naging paborito ng mga bagong henerasyon ng viewers. Kaya marami ang umaasang pansamantala lamang ang kanyang pagkawala. Hopefully hindi nga siya permanenteng mawawala sa Itbulaga. Kahit ako gusto kong nandyan pa rin siya sa Itbulaga. Dahil doon siya unang nakilala. Doon natin siya unang nakilala. At saka iba yung ganda niya, iba yung talent niya. Iba pa rin yung kanyang Kasi sanay na rin siya, nasanay na siya na doon sa kulitan ng mga dabarkat. So, come back soon. Hindi pa natin alam, hindi pa malinaw kung kailan babalik si Atasha Mulak sa noontime show. Ngunit tiyak na inabangan to ng kanyang mga fans. Marami na din ang umaasang walang seryosong dahilan sa likod ng kanyang absence. Baka ito'y dahil lamang sa personal na schedule o simpleng pahinga. So, yung mga naglalabas dyan ng fake news about kay Atasha, tumigil na kayo ha? Tumigil na kayo. Yung mga naglalabas ng fake news dyan, no? Tumigil na kayo, wag na kayong yung mga kung sino-sinong nililink nyo, 'di ba? Yung mga nililink nyo kay Tash, kung ano nung fake news, tigilan nyo na yan ha.
May naririnig ka, may nababasa ako na kung ano daw, baka daw sinisante or tinanggal daw ng TVJ, meron daw nagsasabi naman na nalink daw siya kay Mayor Vico, kung ano yung mga ganun-ganun, di ba? Kaya siya daw tinanggal siya, or sinugi daw siya sa Bulaga, or nilink daw siya kay Vico Soto, kay Mayor Vico Soto, yung mga ganun fake news. Tumigil na kayo, ha? Tigil nyo na yan.